May 9 na segundo na lang ang natitira sa game clock. Lamang ng isa ang Orlando Magic laban sa Utah. Hindi ito tambakan. Hindi ito garbage time. Game time na. Pero, ang best player ng Utah na si Lauri Markkanen mula Finland, isang 7-foot all-star unicorn at highest paid player ng Jazz, ay nasa bench lang, tumatawa at nakangiti. Anong kalokohan to? Nagbayad ng daan-daang dolyar ang mga fans para nandito. Pumunta sila para manood ng highest level ng basketball. Pero nung on the line na ang lahat, ang best player sa arena ay nakaupo lang sa bench. Hindi dahil injured siya, kundi dahil pinili ng team na i-bench siya. Ladies and gentlemen, ganito ini-scam ng mga NBA teams ang sarili nilang fans. Alam nyo ba kung ano ang mas nakakahiya pa sa sadyang pagpapatalo? So, pagkatapos ng game na yon laban sa Orlando, kinalaban ng Jazz ang Miami Heat, kung saan deja vu na naman. May 5:16 left sa third quarter, nilabas ng Jazz si Lauri Markkanen. At the same time, nilabas din nila ang second highest paid player nila na si Jaren Jackson Jr. Parehong players na malinaw na pinaka-importanting pieces sa roster ay hindi na bumalik hanggang matapos ang game. Sa isang liga na dapat ay nagre-represent ng highest level ng basketball competition, gumawa ang Jazz ng desisyon na literal na nagpababa sa chances nilang manalo. Pero kahit ganun, natalo pa rin ang Miami Heat. We gotta find a way to win even against teams that are, I guess you could say trying to lose. Mahirap intindihin kung ano ang tumatakbo sa isip ni Erik Spoelstra nung moment na yon. Isa siya sa most elite coaches ngayon. Tapos natalo ang team niya sa team na sadyang nagpapatalo. From a competitive standpoint, nakakahiya talaga. Pero anyway, I think what Utah is doing right now is messing around with the integrity of the NBA. bakit ba ginagawa ng Utah ito? So, noong 2021, nakipag-trade ang Utah sa OKC Thunder na may isang importanteng detalye. Ang 2026 first round pick ng Utah na kasama sa trade ay protected. Ibig sabihin, kung mapunta ito sa 1-8, makikip ito ng Utah. Pero kung lumagpas doon, mapupunta ito sa Oklahoma City. Ang ibig sabihin nito, bawat extra na panalo, mas lumalaki ang risk na mawala sa kanila ang isang premium asset, habang bawat talo, mas lumalaki ang chance na makip nila ito. Kaya, kung ang main goal ng Jazz ay pagandahin ang roster nila at manalo ng championship, after mo kwentahin, ito ang tamang gawin. In other words, ginagawang strategically valuable ng incentive structure ng liga ang pagpapatalo. Utah's done has been more egregious because they've had players who have been playing very well and then they bench them for the fourth quarter. Ngayon, eto kung bakit malaking problema ito sa liga. Pag nag-tank ang isang team, draft lang ang iniisip ng karamihan, pero may mas malalang epekto ang tanking. Imagine, may dalawang teams na naglalaban para sa playoff positioning. Ang Team A, kinalaban ang Utah sa simula ng season kung kailan mataas pa ang viewership, kaya hindi pa sila nagtatank. Ang Team B, kinalaban ng Utah nung time na nag-start na silang mag-value ng tanking. Mas madaling nakakuha ng panalo ang Team B. I-multiply mo yan sa maraming nagtatank na teams at biglang ang standings ay hindi na base sa galing kundi base sa timing. Nakita na natin na may mga playoff seeds na nade-decide dahil sa isang game lang. Nakita natin ang home court advantage na nagpapaiba ng buong series. Nakita natin ang play-in spots na nade-decide sa tiebreakers. Kung ang ilang games ay nawawalan ng value dahil sa strategy, humihina ang integrity ng regular season standings. At once na-questionin ng mga fans kung totoong kompetisyon ba ang bawat laro, mawawalan ng legitimacy ang mismong liga. A third of the league is tanking. Ngayon, hindi lang ang Utah Jazz ang na-fine ng liga dahil sa tanking. Ang Indiana Pacers ay na-fine din ng $100,000 dahil sa pag-violate ng player participation rules. Isang independent medical review ang nagsabing healthy si Pascal Siakam at dalawa pang starters bago ang game nila laban sa Utah Jazz. Ironically, pero pinag-rest pa rin sila ng Indiana. Ulit dahil ito sa protected pick situation, kaya hindi ito bobong desisyon. Smart move ito base sa incentives. This is the system.
This is the system that the NBA has created. Ngayon, mga genius ang Washington Wizards at tinaas pa nila ang level ng tanking ngayong taon. Nung trade deadline, kumuha sila ng 2 stars na sina Trae Young at Anthony Davis. Kahit mukhang competitive tingnan, ang totoo ay pareho na silang injured at na-deactivate din agad pagkatapos makuha. Sa ganitong paraan, hindi lang sila makakapag-develop ng young players, na secure din nila ang spot nila sa lottery. At ang pinaka-importante, naiwasan nila ang anti-competitive rules at hindi sila mapaparusahan ng liga. Ito ay literal na tanking 2.0, mas hindi halata, pero tanking pa rin. You have to address the incentives. It is smart strategy to tank. Ngayon, baka nagtataka kayo kung yung lottery system na ito ay ganito pala ka-broken. Bakit pa nila ginawa? Well, ang totoo, ginawa ang lottery para pigilan ang tanking na mangyari. Noong 1984 kasi, nag-flip coin ang pinakamasamang team sa bawat conference para sa first overall pick. Matapos magsimula sa 20 and 26 record, sinabi ng Houston na kung matatalo rin lang tayo, kunin na natin yung number 1 pick. Agad-agad, binago nila ang lineups, binawasan ang minutes ng mga proven players, at hinayaan ang mga inexperienced players na manguna sa team. Bumagsak agad ang mga panalo nila. Pero gumana ang strategy dahil tinapos nila ang regular season na may worst record sa West. Pagkatapos nun, nanalo sila sa coin flip. At kahit pinalagpas nila si Michael Jordan, nakuha naman nila si Hakeem Olajuwon na masasabing greatest player sa history ng Rockets. This changed everything. Mabilis na nag-respond ang NBA dito at ipinakilala ang lottery noong 1985 para bawasan ang certainty at sa paglipas ng dekada, paulit-ulit na inayos ang sistema. Ngayon, ang 3 pinakamasamang team ay may tig 14% chance para sa number 1. Na-flatten na ang odds mula doon, pero kahit flatten na, nire-reward pa rin nito ang pagiging masama. Mas may incentive maging worst team kaysa maging 5th worst team kasi mas maganda ang magiging draft position mo. At sa isang superstar-driven league, ang draft position ay ginto. Isang elite prospect lang ay kayang baguhin ang valuation, ticket sales, sponsorship appeal, at championship trajectory. Mas malaki ang upside nito kumpara sa panandali ang hiya at mga multa na, sa totoo lang, barya lang para sa isang organization. I mean, ang $100,000 or $500,000 na multa ay barya lang sa NBA. Noong 2023, for example, nang ma-fine si Mark Cuban ng $750,000 dahil sa pag-rest ng players. Alam nyo kung anong ginawa niya? Tinapatan niya ng donation sa charity yung fine na yun. Ang NBA ay hindi NFL, hindi ito MLB. Ang isang player sa basketball ay mas may malaking impact sa resulta kumpara sa ibang major team sports. Isang franchise player ay kayang baguhin ang lahat literal. Tingnan nyo si Steph Curry for example. Noong 2010, bago siya naging global icon, pinili ang team ng $450 million. Pero naging napakalaking game changer ni Curry sa lahat ng aspeto. At dahil diyan, sumabog talaga ang franchise. Ngayon sa 2026, dahil kay Curry, ang Golden State ay walang 10 times the revenue. Hindi sila worth $4.5 billion ngayon. Hindi, worth $10 billion sila, making them the most valuable franchise. Yan ang power ng draft capital at yan ang dahilan kung bakit isang katlo ng liga ang nagtatang. Ang pagiging mediocre ay mas malala pa sa pagiging masama. Ang team na may 40 and 42 record ay baka maging competitive at makapasok as 8 seed sa playoffs. Pero anong point? Magda-draft sila sa labas ng range ng isang elite prospect. Ibig sabihin malamang matrap na sila sa pagiging mediocre. Nakaka-bad trip talaga ito. Ayaw ito ng mga owners. Nasisisante ang mga general managers dahil dito. Kasi ang pagiging average ay hindi nakakatulong sa team kahit konti. Kaya kung matatalo ka rin lang, mas mabuting may mapala ka. This is a good draft class. I'm gonna take the fine too if I'm an NBA team. Yeah, I'm gonna take that fine too. The problem that Utah has. Ngayon, on the flip side of the same coin however, ang mga NBA players ay hindi lang naglalaro para sa sadyang paglalaro. Bumibili ang mga fans ng mamahaling tickets, daan-daan hanggang libu-libong dolyar per seat. Ginagastos ang oras nila na nag-e-expect ng top-level competition. Kapag sinasadya ng teams na bawasan ang effort para sa draft positioning, feeling na scam ang mga fans. I mean,
Anong mararamdaman mo kung sinervan ka ng fast food sa isang Michelin star restaurant? Gusto niyong malaman kung anong nakaka-frustrate sa akin bilang fan? Yung fact na nakakapag-isip ako ng instant fixes para dito, pero hindi ina-apply ng NBA. I mean sure, pina-fine ni Commissioner Adam Silver ang mga ito. Pero let's be real, para lang itong pagsasabi sa isang bata na umupo sa kanto ng 5 minuto at tumitig sa pader. Nakakaawang punishment na dapat ay magmukhang parusa dahil malaking pera ito para sa average na tao. Pero sa totoo lang, barya lang ito para sa NBA teams. Ang unang paraan para maayos ng NBA ang tanking problem nito ay simpleng bayaran ng mas malaking pera ang players para sa mas maraming panalo. Para sa mga teams at players na nagtatank, may choice sila. Magtatank ba tayo at mawawala ng pera para sa picks? O magko-compete tayo at kikita ng pera? Pretty sure na gusto ng lahat ng players at coaching staff ng mas malaking pera. Mawawala agad ang tanking dahil dito. So far, nakita na natin ang minor version nito na na-implement sa in-season tournament, kung saan mas matindi maglaro ang teams kasi may perang nakataya. Ang susunod ay ang mas pinag-uusapang idea, ang lottery tournament. Imbes na may lottery system kung saan mas pangit ang laro mo, mas maganda ang pick mo. Bakit hindi na lang paglabanin ang lahat ng 14 teams sa isang parang losers bracket ng playoffs? Ang pagkakaroon ng pinakamasamang record ay hindi na magiging advantage at imbes ay bibigyan ka pa ng pinakamahirap na daan sa tournament para makuha ang top pick. Magbibigay din ang tournament na ito ng isa pang income source para sa liga at mas maraming post-season basketball. Magugustuhan ito ng fans. Kung bakit hindi pa nai-implement ng NBA ang kahit isa dito ay hindi ko talaga maintindihan. Ang reality ay sa ilalim ng current structure. Rational ang mag-tank. I mean, sinong hindi gagawa? It take one more piece that Utah can add to that puzzle over there, and they could be one of the top teams in the West real quick. Ang Utah Jazz ay hindi lang basta sadyang nagpapatalo, nag-build sila ng future. Ang Indiana Pacers ay hindi inuupo ang players ng walang dahilan, pinoprotect nila ang assets nila. In-implement ng NBA ang lottery para pigilan ang tanking, tapos gumawa sila ng changes sa lottery tulad ng pag-flatten sa odds. Nagko-call out sila ng teams by name, nag-issue ng fines, pero hanggat ang pagkatalo ay nagpapataas ng chance mo na makadraft ng franchise-altering player, tatanggapin ng teams ang panandaliang hiya para sa long-term potential. Maganda ito para sa teams, pero nire-rip off nito ang mga fans. Tumatawa si Lauri Markkanen dito. Galit ang fans na i-fine ng liga ang Jazz ng $250,000,000. Pero honestly, nakakaawa ang front office ng liga kasi nandito na ang solusyon. At ladies and gentlemen, isa lang ito sa iilang dahilan kung bakit tinatawag ng marami si Adam Silver na worst commissioner sa lahat ng sports. Pinakitaan niya ng malaking pera ang NBA, ginawa itong magandang business. Pero tuluyan na niyang kinaligtaan ang mga fans at bumagsak na ng husto ang produkto. I mean, tingnan niyo na lang ang 2026 dunk contest at maiintindihan niyo ang ibig kong sabihin.